Kung nagpaplano ka magtayo ng photo booth ngayong taon, this video will save you a lot of time, money, and also mistakes. So panoorin mo. Hello! I'm Henry and I own a photo booth. So bale, ngayon nag-o-offer ako ng enclosed photo booth and also standard photo booth like this one. So ito yung nakikita nyo sa mga birthday parties. Or ito yung photo booth na, ito yung klase ng photo booth na alam natin. Kasi ngayon, sobrang dami na ng klase ng photo booth na meron ngayon. Enclosed photo booth, high angle photo booth, retro photo booth, standard photo booth, mirror photo booth. Basta madami. To be honest, ang hirap makahanap ng content, materials, na nagtuturo sa'yo kung paano magsimula ng photo booth dito sa Pilipinas. Kasi uso yung gatekeeping. So in this channel, isi-share ko lahat ng alam ko pagdating sa photo booth. From creating templates, software tutorials, pagkuha ng client, and real experiences. Pero sa video na to, let's start with basics. Ano ba yung mga kailangan mo to actually start a photo booth business? So, ito yung mga equipments na kailangan mo. Siyempre, pinakauna dyan is camera. May dalawang klase lang na ginagamit pagdating sa photo booth. It's either DSLR or mirrorless. So bakit yun lang? Kasi kadalasan yun lang yung klase ng camera na binabasa ng mga software na ginagamit sa photo booth. Pagdating naman sa brand ng camera, ang marerecommend ko is Canon, Sony, Nikon. Kasi mostly yun yung brand ng camera na binabasa ng software na ginagamit sa photo booth. Currently, yung ginagamit ko is Sony CVE10. Pero hindi lahat ng camera ni Sony is compatible sa photo booth software. So always do your research. If bibili pa lang kayo ng camera, I recommend na Canon yung bilhin nyo. Kasi yun yung madalas na ginagamit ng mga photo booth owners dito sa Pilipinas, Canon. Since yun yung halos lahat ng model ni Canon is compatible sa photo booth software. Printer. If may budget kayo, go for DNP. Medyo pricey lang siya since I think 65,000 ata siya. Ang kagandahan kasi kapag DNP printer yung gamit mo is ano na siya, nag-o-AutoCAD. Lalo na ngayon kasi uso ngayon yung mga strips, 'di ba? Yung mga ganitong klase ng picture, yung mga strip type. So kapag DNP yung gamit mo, syempre hindi ka na magma-manual cutting. And also, mabilis siyang mag-print, like 10 to 15 seconds lang. Nandiyan na yung mga photos. Siyempre, kung hindi mo pa naman afford yung ganong klaseng printer, may alternative naman. Yung mga inkjet printer. Nahirapan ako kasi, no? Inkjet. Basta yon, yung mga Epson. Currently, yung gamit ko is Epson L8050. Ang bili ko sa kanya is 16,000. Ang kagandahan dito is low cost lang yung print per photo. And pagdating naman sa quality is maganda. Ito din kasi yung gamit ng mga photo booth owners dito sa Pilipinas. Kadalasan na gamit kapag wala pang budget sa DNP. Next is laptop. Pwedeng Windows, pwedeng Mac, depende sa'yo. Or kung ano na yung meron ka. Pero kadalasan, ang gamit is Windows. Kailangan ng laptop because doon nakalagay yung software na gagamitin natin sa photo booth. So next is software. So ano nga ba yung software na lagi kong sinasabi? Well, currently may dalawang klase ng software na ginagamit dito sa Pilipinas. DSLR boot tsaka Luma boot. Actually, iisa lang yun eh. Yung DSLR boot kasi is para sa mga Windows user and kapag naman Luma boot is para sa mga Apple user. Yung software pala na yun is may bayad, like monthly subscription. So bakit ba kailangan natin ng software pagdating sa photo booth? Para yung gagawin na lang natin is isang pindot na lang, magti-take na ng picture, like pipicture na yung mga customer, and then may design na siya, like kung ano yung template na nilagay natin, and books, ipiprint na. So basically, yun yung pinaka-purpose ng software. Ang next naman is extended monitor. Actually, optional lang to. Extended monitor, so para yung mga customer is nakikita nila yung mga sarili nila during picture time. Pero pwede din naman na yung laptop na mismo nakaharap sa mga customer. Pero ako kasi, yung setup ko, kapag yung standard photo booth, yung laptop nakaharap sa akin and then may extended monitor ako. Personally, ang ginagamit ko as extended monitor is yung tablet ko. Xiaomi Pad. Pwede siyang gamitin. So kung may tablet ka or iPad, pwede mo na siyang gamitin as extended monitor so hindi ka nabibili. Next naman is lighting.
ilaw. So, bakit ba kailangan mo ng ilaw? Well, it makes so much difference kapag maganda yung ilaw mo pagdating sa picture. Kahit maganda yung camera mo, maganda yung printer mo, kung pangit naman yung ilaw mo, pangit pa rin yung pinaka-output mo. Currently, yung ginagamit kong ilaw is, wait lang, ano ba to? Godox SL62D. So yun yung pinaka, ano ba yung tawag doon, model niya. Ang bili ko dito is 6,000. Actually, pricing nga siya kasi may mga mabibili ka ng mga lighting sa online shops. Online like Shopee, Lazada, TikTok shop na mas mura like 2K and below. Pero hindi ko siya mare-recommend. Since nag-iinit siya and prone siya sa sunog, something like that, basta electric kineme. Lalo na sa photo booth, yung ilaw natin is continuous. So imagine mo, ang minimum ng photo booth operation is 2 hours. 'Di ba? 2 hours siya nakabukas ng tuloy-tuloy. So nasa sa inyo yan kung gusto nyo isugal na magsettle sa mumurahin pero yung peace of mind nyo na baka mamaya biglang sumabog yung ilaw, or mag-invest na kayo sa magandang ilaw para panatag yung loob nyo. Last na to, backdrop. So, natry ko na yung ganitong klase ng backdrop, yung cortina, and also yung nabibili sa online shop. And currently, kabibili ko lang ng bagong backdrop, and eto siya. So, I realized na mas okay yung bagong bili ko na backdrop because mas okay siya pagdating sa outdoor. Kasi yung unang backdrop na ginamit ko, ito, is natutumba siya. Like, konting hangin lang, as in, like, boosh, tumba. Pero kung indoor naman yung event, okay lang yung unang backdrop na to. I mean, nasa sa inyo pa rin yan. Kasi currently, medyo pricey yung backdrop na nabili ko. Like, nasa 7,000 siya. Pero kasama na yung pinaka-frame niya and also yung yung backdrop mismo, yung tela, yung tension cloth. So, bale, yun lang. Yun lang muna. Yun lang yung mga equipment na kailangan mo to start a standard photo booth. Pero pag balak mo yung high-angle photo booth or yung enclosed photo booth, maiiba lang siya ng konti. Pero yun na yung pinaka-equipment na kailangan mo. Basic lang muna just to give you an idea sa negosyo na papasukin mo. If you have any question, actually nagbabasa naman ako ng mga question or comments sa TikTok account ko, which is ito. So, bali yun yung magiging base ko sa paggawa ng content. But if you have any questions or clarification about sa photo booth, i-comment nyo lang para masagot ko and magawa natin ang content. And also makakatulong if magsasubscribe kayo sa akin. Like, click the notification bell, subscribe button, everything in between. Basta yun. For now, yun muna. Bye.